Minsan, nakalagay lang talaga, steps 1 to 10. Steps 1, 2, 3, 4, 1 to 10, pero hindi mo nilalagyan ng problems. Ano yung magiging problems? At lalong hindi natin nilalagyan ng solusyon. Kasi in the first place, hindi mo in-anticipate ang problem. Okay, so pag-usapan natin, ano nga ba ang dahilan? Bakit kahit anong plano nating gawin sa negosyo natin, bumabagsak pa rin? Tingnan natin, ilang beses na tayo nag-try, di ba? First, second, third, wala pa din, bumabagsak pa din ang negosyo natin. Alam nyo kung anong mali. Ito, pag-usapan natin. Let's go. Let's go. Okay, so kuhanin natin ngayon sa lesson. Tuloy natin si Nehemiah, no? So, quick background lang. Alam natin si Nehemiah that time was a cupbearer. So, nabalitaan niya po yung walls of Jerusalem was broken. So, he has to rebuild that. So, nag-pray siya, sabi niya, Lord, I want to rebuild the wall of Jerusalem and the gates. So, nagpaalam po siya sa king. Alright, so ito na yung scenario. Ang sabi ng king sa kanya, what do you want? Yan, so malinaw, no? Anong gusto mo? Kasi malungkot po si Nehemiah nung nakita niya face to face. Malungkot po siya. What do you want? Ito, sinabi ni Nehemiah, I want to rebuild the wall of Jerusalem. Next, second question ng hari kay Nehemiah. Sabi niya, how long? Ang sabi ni Nehemiah, mabilis ang sagot, I set the time. Sinabi niya yung time. So, wala nang, di na sila nag-negotiation, ganto, wala na. So, okay na agad. So, sabi ng king, sige, okay? Now, eto ang third na sinabi ni Nehemiah. Tingnan po natin sa book ni Nehemiah para makita mismo natin. So, sa Nehemiah chapter 2 po, tingnan nyo na lang sa inyong mga Bible. Verse 7, sabi po dito, Moreover, I said unto the king, If it please the king, let letters be given to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. And a letter to Asaph, the keeper of king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. So maganda, no? So nagka-arrange na, tapos na yung major usap nila. Payagan siyang umalis to rebuild the wall of Jerusalem, and yan, meron silang timetable. Clear, di ba? Now, hindi kinalimutan ni Nehemiah ang mga specifics, ang mga details at ano ang nakapaloob sa desisyon niya. First, sabi niya, give me letters to the governors para bayaan ako o tulungan ako makalabas papunta sa Judah. So, anong una niyang tiningnan? Tiningnan niya safety. Tiningnan niya ang problem. Kasi alam niyo, pag lumabas ka po, pag umalis siya, maaaring niisip niya, mapahamak siya, maraming questions, maantala siya, mamroblema siya, matagalan siya. So, maraming pagdadaanan na pagsubok bago siya talaga makalabas. Di ba? Bago siya makapunta sa Judah. So, yun yung inisip niya agad. That's why he was asking for a letter. Okay? So, second inisip niya po, or second request niya. So, a letter also para sa namamahala sa forest. Humihingi po siya ng timber para pampagawa sa gates, sa wall of Jerusalem, and pati sa bahay niya. Okay? So, anong makikita nating sa planning ni Nehemiah? Unang-una, Nehemiah was so matured. Matured po ang kanyang matured ang kanyang plan. So, si Nehemiah po, detalyado ang plano niya. Meron siya, ito tingnan natin meron siyang general plan and meron siyang detailed plan. Alam nyo, yun ang una nating dapat kailangan sa pagninegosyo natin. Meron kang general plan, meron kang detailed plan. Ang general plan niya to rebuild the wall of Jerusalem. Okay? And kung kailan niya gagawin yon, then meron siyang detailed plan. Ano po nakapaloob sa detailed plan? Alam niya, okay, listen po sa lahat ng mga mahinegosyo, alam niya na bawat steps na gagawin niya may problema. So, ginawa niya na ng solusyon. So, ang plano po ni Nehemiah, hindi lang naglalaman ng mga activities. Hindi lang niya inisip na lalabas ako papunta sa Judah, magbibuild ako ng wall, pupunta ako doon to do the task needed. Hindi lang yon. Alam niya may problema. At dahil alam niya may problema, may solution. From day one, nakikilos siya, nakapasok na ang solution. Alam niyo sa atin din po, no, sa mga nagninegosyo, minsan, nakalagay lang talaga, steps 1 to 10.
Steps 1, 2, 3, 4, 1 to 10, pero hindi mo nilalagyan ng problems. Ano yung magiging problems? At lalong hindi natin nilalagyan ng solution. Kasi in the first place, hindi mo in-anticipate ang problem. For example, alam niyo, mistake ko po to. Example, nung meron po tayong RTI, no, Rockstar Technologies Incorporated, software. Okay? So, ang naisip ko lang noon, naisip lang namin, ako po as the CEO, naisip ko noon na pupunta kami kay Mayor. Yan, makikipag-appointment kami kay Mayor para ma-present ko ang business proposal namin ng team, then ma-execute namin. So, ganun kadali ang plano ko. Hindi ko nakita ang problem bago ka makapag-set ng appointment kila Mayor. Marami kang pagdadaanan, pabalik-balik, kailangan mo ng isang taong nakabantay doon para makakuha ka ng appointment kay Mayor. So dahil hindi ko yun ginawa, hindi namin naisip, wala kaming solution. And it fails. Right? So second na hindi namin na-anticipate presentation. So ang nakalagay lang doon sa planning namin is, okay, so magpipresent tayo kay Mayor. Ito, mga project, ito, ganun. So, I did not anticipate the problems. Ano yung problem? Who will discuss the details of that? Because hindi ko siya ma-discuss. Okay? Kasi masyado siyang technical. So, hindi ko siya nalagyan ng solution. Okay? Kaya sa atin pong lahat na nagninegosyo, na nakailang beses ng bagsak, nabagsak na tayo ng once, twice, itong pangatlong try mo, wag mo na hayaang bumagsak tayo. Wag mo na hayaang mag-fail tayo. So, sa day 1 pa lang, ilagay mo na ang iyong mga problem. Ilagay mo na yung iyong mga details na activities. Lagyan mo na ng problem. Ano ang magiging solution mo? Okay? Pag nakita mo na agad ang solution mo, magtatagumpay ka. Si Nehemiah, day 1 pa lang, alam niya na ang magiging problem. Maantala siya. Alam niya na yung second problem niya. Wala siyang gagamiting resources, kaya hiningi niya na. Okay? So, sa atin din po, minsan, baka yung resources natin, hindi natin na-anticipate that we need 50,000, that you need 100K, that you need 200K dyan sa sisimulan mo negosyo. Wala kang anticipation ng budget. So, what will happen? Hindi mo nagawan ng paraan. Si Nehemiah, day 1, ulitin ko alam niya na, kailangan niya ng timber. Okay? Kaya, humingi na siya. Alright? So, sa atin po lahat, paano tayo gumawa ng plan? Revisit your plan. Includes the problem and the solutions. So, maraming salamat. And by the way, we are doing business and life coaching. PM lang sa personal life ni Doc. Kapi po tayo. Kapi po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PM me sa personal FB ko po. Let's go, let's go!